ating muling pag-aaral at tayo po ay ikinagagalak nating makasama ang bawat isa at hayaan po natin ang Diyos ang manguna sa atin sa pag-aaral sa ating Bible study. At napakahalaga po ng pag-aaral sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay pananampalataya. So, amen. God bless po sa inyong lahat. So, muli po, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin. Tayo po'y lumapit sa Diyos sa panalangin at humingi po tayo ng gabay sa ating gagawing pag-aaral. So, tayo po'y manalangin. Shall we all pray? O Diyos, salamat sa hapon na ito. Dalangin po namin, O Panginoon, ang iyong pong paggabay, pagbasbas, iyong Santong Espiritu sa amin pong gagawing Bible study. Gabayan po ninyo ang bawat isa na aming mga kasama ngayon at sa mga hindi man, Panginoon, naway makasama namin sila sa magandang pagkakataong ibibigay mo sa amin. Pagpalain niyo pong pag-aaral na ito, kayong maging dakilang tagapagturo at nakita namin ang iyong patuloy na encouragement at ang iyong salita makatotohanan sa aming pananampalataya. O Diyos, kayo siyang maluwalhati, unahan mo kami sa hapong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito pong aming panalangin. Amen. So, welcome pong muli, mga kapatid. At ready your Bible. Sister Oyet, nandito na po. Ayan. Oh, hello. Hello, hello. Ay, yeah. Ayan. So, Magagandang mga ang kapatid. may mga Biblia po ngayon na po pwede pong magbasa. Okay? Welcome po na makapagbasa po. Si Ate Feli, okay po? Ate Feli, meron kayo ng Biblia? Sila Rodel and Cecil, meron din. Kung nais niyo pong magbasa, sabihin niyo po at para ho makapag ano rin po kayo, magka-interaction po tayo. Ayan. At sa wala naman po, ay mahalaga po na makapakinig din po kayo. Ito naman po yung kung ano yung binabasa o pinag-aaralan natin, yun din po yung nakalista sa Biblia ng bawat isa. Kumbaga, wala pong masasabing sariling version po natin. Alright? So sa gabing ito po, ay dito pala gabi, sa inyo hapon. sa araw na ito po, pag-aralan po natin yung mahalagang topic na eternal and temporal things from God. Ano po ba yung eternal? At ano po yung mga temporal lang na bagay sa Diyos? So we will study po eternal and temporal things from God. Buksan po natin sa 2 Corinthians, sulat po ni Apostol Pablo, chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, beginning verse 16 hanggang 18. Ayan. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Alright? Yan po ay sulat ni Apostol Pablo at may binanggit po dito si Apostol Pablo sa verse 16 hanggang 18. 2 Corinthians chapter 4, beginning verse 16, 17, and 18. Ayan. I think tatlong talata lang po yan. Pero basahin po natin. Simula po sa verse 16. Brother Rodel, pwedeng pakibasa ang verse 16, 17, at saka po si Ate Feli ang verse 18. 16, kaya nga hindi kami nanghihimagot. Pagkamat ang aming pagkataong labas, Pahina, okay? Ang aming ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayan, yung inward man ang sabi, nababago sa araw-araw. Yung ating pagkatao, di ba? Napapagod daw. Ano ang sabi sa verse 17, Brother Rodel? Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay sinong gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Si Feli, sabi sa verse 18, samantalang
samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Lagagwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Napansin po ninyo mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 18. Doon po sa verse 18, ang sabi niya, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita. Alam niyo po yung mga bagay na hindi nakikita. Hindi daw po sila doon naka-atensyon. Kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. So alam po natin, yung mga nakikita natin, may katapusan daw yon. Datapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So ito po ngayon, pag-aaralan po natin yung eternal and temporal things from God. Alam po ninyo, tayo po'y nabubuhay sa sanlibutan na kung saan a world obsessed with what is temporary. Sa ating pong mundo, meron pong mga temporary lang eh. Ano po ba yung mga temporary? Like temporary success, right? Na noon, successful. Temporary pleasure, right? Pansamandaling pleasure. Temporary possession. Di ba? Ano yung temporary possession? Ano yung temporary recognition? Lahat ng iyon may hangganan, right? Kaya nga po temporary lang eh. Pero po, we serve a God who is eternal. May Diyos po tayo na kung saan pinaglilingkuran natin na eternal. Ni-remind po tayo mga kapatid ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4. Ang binanggit niya dun sa verse 18, di ba? Maliwanag po ang pagkabanggit niya sa verse 18. Sabi niya, while we look not at the things which are seen. Kasi yung mga bagay daw na nakikita natin, may katapusan. So ngayon po, pansinin po ninyo mga kapatid, today we will study mula po sa biyaya ng Diyos, ano ba ang difference between temporal and eternal things from God? Ano po ba ang pagkakaiba ng temporal at eternal things from God? Secondly po, why God allow temporal season? Napansin ninyo, may mga temporal season sa buhay natin. Di ba? O halimbawa, bigyan ko kayo na example, sa pamilya. Hindi naman, di ba, sa pamilya, may anak ka, yung anak mo, hindi naman palaging sanggol. Di ba? Ang anak mo, lalaki. Di ba? Magsisimula sa infant, toddler, di ba? Hanggang sa lumaki siya. Temporal nga eh. But why God allow temporal season? Sa season po natin, sa buhay natin, may mga temporary. And then, how to live with an eternal perspective. Paano tayo mabubuhay ngayon doon sa eternal naman? Now, tingnan po natin, what are temporal things? Pastor, ano ba yung mga temporary? Ano ba yung temporal things? Now, tingnan po natin muna, mga kapatid, ano ba ibig sabihin ng salitang temporal? Ayan. Sa Tagalog, ano ba yun? Temporal. Panandalian. Salamat, Brother Rodel. Pagka sinabi po natin salitang panandalian, may hangganan. Di ba? Now, ang sabi, ano yung temporal? It means limited. Yan. Limitado. Pag sinabi po nating temporal, ibig sabihin, it is seasonal. Di ba? Pag sinabing seasonal, ay may panahon lang yan. Parang si Pastor Mark, panahon. May panahon lang yan. Apelyido ho kasi panahon. Kaya dito ho sa Amerika, ang tawag sa akin, weatherman. Kasi yung panahon, weather. Kaya natatawa siya. Do you know that my surname in English is weather? So you can call me Mark the Weatherman. So pag sinabi ho kasing seasonal, may panahon lang. Yun po'y temporal. Ano pa ho ibig sabihin ng salitang temporal? May hangganan, limited, seasonal, it is subject to change. Di po ba, Nanay nagbabago. Temporary nga lang eh. At panghuli po, ang ibig sabihin ng salitang temporal din, it is bound by the time. Which is, sa oras,
hindi yung mananatiling ganun lang eh. Nagbabago siya. So, ang ibig sabihin po ng temporal, may hangganan, panandalian. Ano pong example ng mga temporal things? Unang-una, pera. Money. Di ba? Ang pera, temporary lang yan. Sino ba laging walang pera? Pastor ako. Ako. Sino ang may pera? Ay, pastor, hindi ako. Di ba? Ang pera po, temporary lang yan. Nakahawak tayo ng malaking pera. Gano'n na bang perang nahawakan natin? Ay, pastor, ako, marami na akong nahawakang malaking pera. Ang money ho, yan ay isang example ng temporal things. Hindi ho masama ang pera, tandaan po ninyo, pero ang masama po sa pera, yung pag-ibig sa salapi. Yun ho ang masama. But yung money, example yon ng temporal things. Ano pa ho ang example ng temporal things? Job, trabaho, di ba? Dati may trabaho, ngayon, pastor, nawalan ako ng trabaho. Bakit? Natanggal ako. Pastor, maganda ngayon ang trabaho ko. Pastor, na-promote ako. Pero ngayon, medyo nagsaray kumpanya namin, pastor Nawala ako sa aking trabaho. Ang job po, ang work, temporary din. Like money, job, temporary yon. Ano pa ho ang temporary? Physical health, right? Hindi tayo laging malakas, di ba? Dumarating sa buhay natin na tayo ay manghihina, di ba? Nagkakasakit. Kaya nga kailangan nating ingatan ng ating lupang katawan, huwag natin itong aabusuhin sapagkat temporary lang yung ating physical health, di ba? So ano pa ho yung mga temporary? Money, jobs, physical health, ano pa? Yung trials and suffering, temporary lang po yan. Hindi ho laging may pagsubok. Hindi ho laging may problema. Meron pong solusyon sa kabila ng problema sa tulong ng Diyos. Amen? So, yun po yung temporary. Yan. Yun po ibig sabihin ng temporary. Even the blessings po, pwedeng maging temporary din yan. So, mga kapatid, temporal things, tandaan po natin, are not evil. Hindi ho masama yun. Okay? Yung mga temporal things. Gusto pong ibahagi sa inyo, they are not ultimate. Yung mga temporal things. Pero po, ang sabi ng ating Panginoon, buksan po ninyo sa James chapter 1, may binanggit ang Panginoon, James chapter 1. Sa Tagalog, Santiago yun. Ayan. Verse 17. Ano ba ang ibig sabihin ng temporal things? Saan ba ito nanggaling? Tingnan po ninyo. James chapter 1, verse 17. Ito po yung Santiago sa Tagalog. Si Apostol Santiago. Or sa English, si James. Ayan. James 1:17. Ayan. Ano po ang sabi ni Apostol Santiago patungkol dun sa mga temporal things na ito na tinatanggap natin sa Panginoon? Tulad ng pera, trabaho, kalakasan. Saan ang galing yun? Tingnan po ninyo. Nakita niyo po, Ate Feli, pakibasa po ninyo sa verse 17, James chapter 1. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob na parang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Pag-iiba. Ano po ang sabi? Every good gift and every perfect gift, ano sabi, is from above. Ito daw po itinanggap natin mula sa Diyos. So kapatid, ano man yung biyaya ng Diyos sa iyo, pera, trabaho, mabuting kalusugan, mga pagsubok man yan, ang sabi, every good gift and every perfect gift is from above. Kaya wag po natin kalilimutan yung nagpapala, the real and the true source of our blessings. Kaya po, God gives temporal blessings. Yung mga tinatanggap po natin ito, nagmula po yun sa Diyos. Tulad nga po ng opportunities, yung seasons of joy, yung ating pong provision,
na ibinibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng yun po, ibinigay ng Diyos sa atin. But they are tools, not treasures. Ito po sabi nga, tools lang ito ng Diyos sa atin eh. Hindi po ito ang tunay na treasures natin. Kasi po, pansinin po niyo mga kapatid, the danger of misplacing value, kapag kasi yung ating focus ay napunta na ho doon sa tinatawag na temporal things. May warning po ang ating Panginoon. Ano ibig sabihin, Pastor? Meron po kasing tinatawag, ay magandang hapon po sa inyo, may nakasama po natin ngayon. Ay, welcome po. Ayan. Ay, Welcome po sa inyo. Pinag-aaralan po natin yung temporal and eternal things. Now, balik po tayo doon sa mga temporal things na ibinigay ng Diyos. Huwag daw po nating ilalagak doon yung ating tunay na focus. Why? Kasi may binanggit po sa Matthew chapter 6. Buklatin po natin. Matthew chapter 6. Unang aklat po sa Bagong Tipan. Matthew chapter 6 verse 19. Tingnan po ninyo. Matthew chapter 6. Ito po ang warning ng Diyos na the danger of misplacing value. Huwag daw po nating ifo-focus o ipe-place natin yung ating mga sarili doon sa mga temporal things. Why? Kasi ang sabi, Matthew chapter 6. Nakita niyo na, Brother Rodel, verse 19? Pakibasa po, verse 19 ng Matthew 6. Ano ang sabi diyan? Huwag kayong mga ipon ng mga kayamanan sa lupa na na dito'y sumisira ang tanga at ang tanga. at ang lawang. Mhm. At dito'y nanghubukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Oh, bakit kaya sinabi yun ng Panginoon kay Apostol Mateo na lay not up for yourselves treasures upon earth. Now, verse 20, anong sabi? Saan tayo dapat mag-focus? Verse 20, Ate Feli, but, kundi, Hindi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na, na doon hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at, at doon hindi manghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. oh, saan daw dapat tayo mag-focus? Na huwag niyo pong ipagkamali na hindi ho masamang mag-ipon, okay? Pero ang ibig sabihin ho ng Panginoon dito kay Mateo na 100% yung ating atensyon, yung ating focus, nandoon sa tinatawag na kayamanan lang sa lupa. Kasi lahat ho ng nakikita natin, tulad ng sinabi ko sa inyo, temporal, okay? Si Sister Cecil, di ba may English? Gusto kong basahin sana sa niya yung verse 21. Bakit napakahalaga nun na yung ating kayamanan hindi sa temporal o hindi eternal? Bakit? Kasi sabi sa verse 21, Sister Cecil, 21, for where your treasure is, there will your heart be also. o di ba? Totoo naman yon. For where your treasure is. Ano ba yung treasure mo? Pastor, ang treasure ko, yung properties. Yung kotse ko. Ano ba ang treasure mo? Pastor, yung mga pera ko. Nandun din daw ang iyong puso. Di ba? For where your treasure is, there will your heart be also. Huwag niyo pong ipagkamali, hindi masamang mag-ipon. Hindi masamang yumaman. Hindi ho masamang umangat sa buhay. Gusto ho ng Diyos yun. Pero ang ayaw lang ho ng Diyos, doon sa nabasa natin sa Matthew chapter 6, na yung ating focus 100% nasa temporal things. Bakit? Kasi ang sabi nga po, ang magiging problema doon, di ba, Brother Del, sa verse 19? Nandun ang moth, yung tanga, yung kalawang, sisira, merong magnanakaw, kukuhanin yan. Kaya, ang sabi, ilagak daw natin ang ating mga pag-iisip o ang ating kayamanan. Ang sabi sa verse 20, kundi magtipon kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Saan daw mag-iipon? Sa langit. Kaya po muli, hindi masamang mag-ipon, di ba? No problem. Gawin po ninyo yan. Mag-ipon tayo sa lupa, no problem. But the thing is, ayaw ho ng Diyos, 100% na kakalimutan natin
yung eternal than the temporal. Kasi yung temporal, mananatili yun sa earth, sa lupa. Pero yung eternal, doon daw tayo mag-ipon sa langit, ni ang kalawang, ni ang tanga, ni ang magnanakaw, hindi maaagaw. Di ba? Bakit? Sa binasa ni Sir Cecil, for where your treasure is. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ano ang sabi? Doon naman doroon ang iyong puso. Oh. Kaya ang puso natin, kung nasa gawain ng Diyos, kasi ang gawain ng Diyos, yun ang ating kayamanan. Amen? Di ba? Kung ang ating kayamanan, ang ating Bible study, ang ating pagbabasa ng Biblia, ng ating panalangin, doon po doroon ang ating puso. Bakit ang mga tao ang puso wala sa salita ng Diyos? Kasi nga ang kayamanan nila wala doon sa salita ng Panginoon. Pero ini-encourage po tayo ng Panginoon, temporal things, huwag tayo mag-focus doon 100%, but mag-focus tayo saan? Eternal things. So mga kapatid, ito po ang warning ng Diyos, the danger of misplacing value. Ano bang mas mahalaga? Temporal or eternal things from God? Pansinin po ninyo, when we chase what fades, pag hinahabol natin, yung wala namang nagiging kabuluhan, magiging walang, ano rin po yun sa atin hindi natin ikatatatag. Di ba? Mga kapatid, we become, ang sabi nga, spiritually nearsighted. Hindi tayo lalago o lalakas sa ating pananampalataya. So, understanding temporal things through eternal things. Secondly po, the purpose of temporal season. Pastor, bakit may mga temporal season sa buhay natin? Yung panahon. Di ba? May mga panahon sa buhay ninyo at sa buhay ko na temporary lang. Di ba? Now, God uses temporary things to produce eternal result. Tandaan po natin, meron pong ibinigay ang Diyos sa atin na temporary lang na mga bagay, pero ang resulta pala nito, eternal. Kung makikita natin yung kahalagahan nito. Muli po, may isinulat si Apostol Pablo sa kanyang salita na kung saan sa verse 17, light affliction lang pala yung ating mararanasan. Balikan po natin 2 Corinthians chapter 4. Yung verse 17, sabi ni Apostol Pablo sa verse 17, Paul writes, our light affliction, ang sabi, which is but, pangmatagalan ba yung affliction? Ano sabi, Brother Rodel, sa verse 17, 2 Corinthians 4? Sapagkat ang aming mga ang kapighatian Affliction sa English, okay? na sa isang sandali lamang. Anong sabi? Sa isang sandali lamang, di ba? Pansinin po ninyo. Sandali lamang. Isang sandali lamang. Doon po tayo mag-focus. Sabi ng Apostol Pablo, yung ating kapighatian na ito or affliction, which is but for a moment. Yung mga pagsubok pong mararanasan ninyo, naranasan natin, hindi ho pang matagalan yun Our affliction, it is light, but it is only for a moment. Pansamantala lang po. Kaya it is temporary, pero yung eternal doon, yung glorying ibibigay sa ating ng Panginoon. Yung struggle po natin, meron pong expiration date yun. Hindi ho laging gabi sa buhay natin. Meron hong liwanag din. Hindi ho laging may bagyo sa buhay natin. Sabi nga, may bagyo, may unos. Pagkatapos nun, may maliwanag din namang panahong darating. May reward po ang Diyos sa atin. Kasi bawat season po sa buhay natin, iba-iba. Pansinin ninyo, Ecclesiastes chapter 3 sa Lumang Tipan. Pagkatapos po ng Job, Psalms, Proverbs, yun na po ang Ecclesiastes. Okay? Panaghoy po yan. Sa Tagalog, yung Ecclesiastes, panaghoy. Yun yata. Ayan. Panaghoy. Pagkatapos po ng Kawikaan, Ecclesiastes. Lamentation pala panaghoy. Tama. Sabi niyo, Hoyet, mali ako. Laalala ko yung panaghoy. Lamentation. Kinorek ako tama. Tama. Lamentation nga pala yun. Ecclesiastes pa rin.
Oo, Tagalog lang pala. Ayan. Tama-tama. May correction. May corrector ako dito. Tingnan niyo po sa chapter 3. Buti na lang yan, Sister Oyet. Kaya kung may tanong kayo mamaya, dito Sister Oyet. Ako sasagot sa mga tanong niya. Tingnan niyo sa chapter 3. Ano po ang sabi sa chapter 3? Sa verse 1, bawat isa po sa atin sa buhay natin may season. Okay? Pakibasa po. Chapter 3, verse 1. Padre Rodel, sa bawat Sa bawat bagay ay may kapanahunan season, okay? at panahon sa bawat panukala sa silong ng lahat. O, di ba? Tama naman. Di ba? Sa English, kay Cecil yan, to everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Bawat isa daw po sa atin may season, may panahon. Di ba? Anong panahon yon? Verse 2. Anong panahon yung Brother Rodel? Panahon ng Verse 2, panahon ng ay bumaba. Sige ka. Verse 2, ayan. panahon ng kapanganakan At, at panahon ng kamatayan. ayan, panahon Panahon ng pagtatanim at, panahon ng pagbunot ng itinanim. o di ba? May bawat panahon, may season ho sa buhay natin. Inelaborate po isa-isa ito mula sa sulat ng Panginoon. May panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim. Ito po yung season in life sa buhay natin. Ibig ko lang po sabihin, seasons change, nagbabago ang panahon, nagbabago ang bawat kapanahunan sa atin, pero po ang Diyos, hindi ho magbabago. Okay? Sa kanyang pangako sa atin. Panghuli po mga kapatid, ano yun naman yung eternal things from God? So nakita po natin temporal, di ba? Now ano naman po yung eternal things from God? What is eternal? Pag sinabi po nating eternal things from God, ito po yung unseen, hindi mo nakikita minsan, but real, right? Yun po ang eternal. Ibig sabihin po ng eternal, permanent, okay? Ibig sabihin po ng eternal, it is spiritually weighty. Ito yung makabuluhan mula sa Panginoon. So ito'y permanente, eternal. Eternal gifts from God includes ano po? Salvation, kaligtasan. It is the Word of God, ang salita ng Diyos. It is eternal. Now ngayon po, kung ito'y eternal, pansinin po ninyo, may binanggit ho si Apostol Pablo sa Colossians chapter 3. Dito daw po natin dapat ituon ang ating sarili. Colossus, Kapitulo 3. Ayan. Colossians, bandang likod, after Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Chapter 3, verse 2. Colossus, Kapitulo 3, talatang 2. Ano po ang sabi doon? Saan daw natin dapat i-set yung ating affection? Doon ba sa eternal o sa temporal? Colossus 3:2. Ate Feli, nakita nyo? Sige po, pakibasa po. Inagap ninyo ang inyong pag-iisip Mhm. sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Huwag yung mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano daw sabi? Ilagak ninyo. Set your affection. Saan? On things above, not on things on earth. So yun po yung yun po yung eternal. Na kung saan mga kapatid, what your focus in life, yun pong mahalaga. Yung eternal mindset po natin, ang sabi nga, dapat doon natin ilagak yung ating mga pag-iisip. Mahalaga na po yun sapagkat ito yung eternal, ito yung permanente, ito yung ating ikalalakas. So, living between the two worlds, we live in time but we belong to eternity. Mahalaga po yun. Sa ating pagtatapos, use the temporal, mahalaga rin po yung temporal things, mag-invest po tayo, higit sa lahat, sa eternal.
Alright? Gamitin natin yung ating pera, yung ating kalakasan, yung ating buhay. God gave it to us. Binigay ng Diyos sa atin. Gamitin natin yon. Mag-ipon tayo, okay. Pero higit sa lahat, mag-invest tayo saan? Sa eternal. Use money to bless others. Use your time to serve God. Yun pong ibig sabihin nun. Use your influence to advance the kingdom of God. Gamitin daw po natin yung temporal para mag-invest tayo sa eternal. Tandaan po natin mga kapatid, don't let temporary pain make permanent decision. Kasi po, maraming mga tao, they quit in temporary hardship, di ba? Nahirapan, huminto. Ayaw daw po ng Diyos noon. Pero ang mahalaga po, wag nating kakalimutan yung faith na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yes, may bagyo sa buhay niyo at sa buhay ko, may pagsubok tayong mararanasan, pero ang sabi, lilipas din yun. And God will help us in this temporal nararanasan po natin sa buhay natin. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, napakahalaga po na makita natin yung mga temporal things na ito. But use that to invest dun po sa eternal na nais na ibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, everything you see, ang sabi nga, it will fade. Magwawakas yun eh. Your body is aging. Yung katawan natin, tatanda tayo. Hindi tayo bumamata. Sabi nga, patanda tayo, di ba? Ano pa ho? The world is shifting. Ang sanlibutan nagbabago. Cultures changes. Nagbabago rin. Pero ano hindi nagbabago? What God, ang sabi nga, has done for us, has prepared for us, ito po yung eternal. So, ang itanong po natin ngayon sa ating mga sarili, am I living for what will last? Ako ba ay nabubuhay dun sa temporary lang? Pangalawa po, am I investing in eternity? Ako ba ay nag-iipon dun sa makabuluhan? At panghuli po, am I trusting God in temporary season? Sa mga temporal na kapanahunan ko, nagtitiwala ba ako sa Panginoon o nawawalan ako ng pag-asa? Sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, i-focus natin ang ating mga mata saan? Sa ating Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? So, sa buhay po natin, may temporal things, may eternal things, but most of it, let God help you, let God help me sa lahat ng mararanasan natin so that we can live, makapamuhay po tayo at makapag-invest tayo sa makabuluhan, sa permanent, sa eternal, yun po yung sa gawain ng Panginoon. Yung sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito, ang sabi, hindi lilipas, hindi mawawalan ng kabuluhan, pagpapalain. Amen? Huling talata po na ating babasahin. Tingnan po natin dito. Sa 1 John. Tingnan po ninyo. Sa bandang likod po, 1 John. Tingnan natin sa chapter. Teka ha, hanapin ko ho. First John, tignan po ninyo sa chapter 5, 1 John chapter 5, sa verse 20. Ano po ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon na kaunawaan sa temporal and eternal things? Verse 20. 1 John chapter 5, verse 20. Ano po ang sabi? And we know, di ba, nalalaman natin. Tefeli, makibasa po. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo pinigyan ng pagkaunawa upang makilala siya na totoo at tayo nasa kanila na totoo. Sa makapasin ay sa kaniyang anak na si Jesucristo. Sino siya? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ano daw ang pagkaunawang gustong ibigay sa atin ng Diyos, mga kapatid? Temporal lang ba o eternal?
Ano po ang sabi? Nalalaman natin na naparito sino? Ang anak ng Diyos. Sino yun? Si Kristo Jesus po. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa. Meron po kasing ibibigay ang Diyos sa atin na understanding. Saan mo manggagaling yun? Sa kanyang salita. So, God the Son came into this world para magbigay sa atin ng pagkaunawa, understanding. Pag binigyan tayo ngayon ng Diyos ng pagkaunawa o understanding, anong mangyayari? Upang ating makilala siya na totoo. So, hindi ka maguguluhan Makikita mo yung katotohanan. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa, makikita mo siya na totoo, at ano pa? At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na, anong sabi? Walang hanggan. Ano po ngayon ang eternal? Buhay na walang hanggan. Saan ho makikita yon? Kay Kristo Jesus. Paano ho natin makikita yon? Bibigyan tayo ng Diyos ng pagkaunawa. Kaya alam po ninyo mga kapatid, sa atin pong conclusion, God the Father loved us so much, and God the Father gave His only begotten Son, Jesus Christ. Binigay ho niya si Kristo upang mapag-unawa daw natin. Paano maunawaan, Pastor? Si Kristo. Na Na siya ang anak ng Diyos, siya ang buhay na walang hanggan. Kaya iyon po ang eternal. Nawa po ay magkaroon tayo ng kalakasan at katatagan. Anumang kapanahunan dumating sa ating buhay, tumanda man tayo, ang ating katawan man ay, ang sabi nga ay, ang tawag doon ay, di ba, sa katawan natin, marami tayong mararanasan, di ba? Tayo ay nagkakaedad, tumatanda, ang sabi nga, hindi tayo pabata. Pero ang sabi, lahat ng kapanahunan na yun, lahat ng yun, nandito lang temporary nga Ang mahalaga, tandaan po ninyo, yung eternal. Nasaan yun? Na kay Kristo Jesus. Tanggapin natin, pagtiwalaan siya, upang sa gayon, anong sabi sa huling talata? Siya ang buhay na walang hanggan. So your faith, your knowledge, your wisdom is eternal if it's on the Lord Jesus Christ. Hindi mawawalan ng saysay, hindi mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat yun po ang pangako ng Panginoon. Amen? Kaya hindi ho nasayang ang oras ninyo, ang oras ko. Bakit? Kasi inilaan po natin saan? Sa Panginoon. Di ba? Kaya mag-focus po tayo sa eternal. Yun po sa salita ng Panginoon. Yun po ang blessing at yun po ang buhay na walang hanggan. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Sumayin niyo po ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating lahat, sa ating pag-aaral. At muli po, inaanyayahan ko po kayo sa ating panalangin mamaya. If you have prayer requests, pwede po ninyong i-share yon sa ating comment section sa ating YouTube page o YouTube channel. Pastor, may na-miss ako. Gusto ko sanang ipag-pray nyo ito. I-comment po ninyo doon para pag nabasa ko po sa ating YouTube page, ay maisama po natin sa ating mga panalangin. So please continue to watch po sa ating mga videos and sa ating pong mga pag-aaral. Kasi sa ating pong YouTube page, nandun po lahat ng ating pag-aaral. Pwede nyo pong balikan yung mga pag-aaral na nagawa po natin. Amen? So, yun po ang ating purpose doon. Sana po, i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kilala, para po ang salita ng Diyos ay kanila rin namang mapakinggan. Amen? So, please continue po to watch it, like and subscribe, and also mag-comment po kayo sa ating mga prayer requests if you have additional prayer requests. Amen? Amen. So, Sister Oyet, bago tayo manalangin, yung ating Sister Oyet ho kasi ang aking So, ngayon po, dadako tayo sa ating mga panalangin. Ayan. Additional, sa ating mga panalangin, meron ho ba kayo nais na idagdag sa ating panalangin? Unahin natin si Ate Feli. And, siyempre, general prayer request po sa inyo. Alam ko na po,
Meron po ba kayo nakidagdag? Feli? And Tatay Cardo? Patuloy na kalakasan po ni tatay. Opo, health, okay? Amen. Sige po. And to, pag-pray po natin patuloy, kalakasan, Ate Feli, Tatay Cardo especially. So, general prayer request po. Amen. Alright, so isa-isahin po natin. Sino pa po? Ate Teresita po. Whole family, Ate Teresita. Tessie pala. Whole family, okay? Sa kanya. Sister Tessie, Sister Tessie Sinon. Tessie Sinon po, no? Ano po, yung na po gumaling ng karamdaman. Okay. Nagkikay ka natin. Ate Tessie Sinon, patuloy po namin kayong lalapit sa Panginoon sa panalangin sa inyo pong health. Ayan, okay? Siyempre po, sa family rin. Sama po. Sino pa po? Rita. Nagkakita. Wala kang sound. Wala siyang audio. Okay? Pero siyempre, nakamute si... Ayan, nakamute. Ayan. Good. Opo. Bigyan ng malakas na pangkatawan yung buong pamilya ay layo sa karamdaman. Okay. Si Justin po na nakahanap na ng trabaho. Si Justin. Okay. Justin for work, okay? Sige po. Sama po na sa panalangin. Alright. Sino pa po? Ang di natin na ano? Yun lang po, Rita? Ng business mo. Si Joanne. Si Joanne. Business. Health din, okay? Ayan. Alright. Okay, so sige po. At sino pa ho ang hindi pa natin tawag? Sige, siyempre, si Mother Rodel and Cecil. Nagtaglang pastor, salamat. Nag-birthday ang aking bunso, si RP. Oh, amen. Happy birthday. Oh, amen. Salamat sa Panginoon sa isang taong idinagdag sa buhay at kalakasan. Amen. So, blessing sa buong family. So, General Bad, I know. So, sama natin sa panalangin. May na-miss po ba ako sa inyo? Baka may na-miss tayo, no? So, natawag naman po lahat. Siyempre, kasama ko rin po sa prayer si Oji, Roger, patuloy. Kamusta na po? Sino pa ba? Safety, no? Okay. So, work. Si Tess Dumaya, sama rin po natin. Next Sunday, makasama natin siya. Alright? Okay, so, kung wala na po akong na-miss, so mga kapatid, tayo po'y dumako sa Panginoon sa panalangin and God may continue to hear and answer our prayers. Ibigay po natin ang ating mga puso, ang ating sarili sa paglapit sa Diyos sa panalangin. Let us all pray. Panginoong Diyos, salamat po sa inyo, sa buhay at kalakasan. Salamat sa aming Bible study, sa aming pong napag-aralan, na ilagak namin ang aming mga focus namin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay po na eternal, and it is through your word. Panginoon, salamat sa aming Bible study at ginamit mo upang maakay namin, makapakinig ang bawat mahal namin sa buhay ng iyong salita. Sa bahaging ito, O Diyos, anumang pagkukulang kasalanan, inyo po kaming patawarin at kami lumalapit sa iyong mapagpalang kamay. Nais pong ilapit sa iyo, Panginoon, si Ate Feli at Tatay Cardo. Patuloy po silang gabayan, patnubayan, kanilang mga kalusugan, Panginoon, pangunahan niyo po sila, especially kay Tatay Cardo, palakasin mo ang kanyang lupang katawan, at patuloy niyo pong i-provide ang kanyang mga pangailangan. Salamat po. Palain niyo po ang pamilyang ito, Panginoon, maging sa buong pamilya. Akin din pong ilalapit sa iyo, Panginoon, si Nanay Teresita, pangunahan mo kanyang buong pamilya, pangunahan mo siya, O Diyos, kalakasan din ang kanyang katawan, pagpalain mo siyang patuloy sa kalaguan din sa kanyang espiritual na kalagayan. Salamat po, O Diyos, at nakasama namin siya sa pag-aaral. Ganyan din, Panginoon,
We pray for Nanay Tessie Sinon, pangunahan mo siya, Panginoon. Gayon din sa kanya pong kalusugan, sa buong pamilya, Panginoon. Pagpalain mo siyang patuloy, higit sa lahat, sa kanyang mga personal prayer request pa. Salamat, Panginoon, nawa ang iyong salita, magbigay ng kalakasan sa kanyang lupang katawan at sa katuloy na pakikinig niya sa iyong salita. O Diyos, nilalapit ko rin sa iyo si Rita, ang buong pamilya, Panginoon. I pray po na pangunahan mo po siya, kalusugan sa buong pamilya, at mga karamdaman, pagalingin niyo po, O Diyos. Pagbayin niyo po ang pangailangan nila financially rin, at higit sa lahat, pangunahan niyo po rin si Justin, O Diyos, ng hanap buhay, pagpalain niyo po, O Diyos, sa tamang panahon, pangunahan mo siya. O Diyos, inilapit ko rin sa iyo si Joan, palain mo siya, O Diyos, sa kanyang business, kalusugan din, Panginoon, at higit sa lahat, ang kalaguan niyang espiritual. Nawa magkaroon siya ng kalakasan, higit sa lahat sa iyong banal na salita at sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Salamat, Panginoon din. Dalangin ko po kay Brother Rodel, Cecil, palakasin niyo po sila at babayan ng pamilya. Salamat, Panginoon. Gabayan mo po sila, O Diyos, sa kanilang hanap buhay. Sa kanilang panalangin personal, higit sa lahat, Panginoon, pasasalamat sa kaarawan po ni RV sa taon, iligdag mo sa kanyang buhay. I-bless mo po sila, Panginoon, at higit sa lahat sa kanyang mga panalangin. Ganyan po kay Angelo, pagpalain mo siya at gabayan, at sa kanya pong pag-aaral. Dalangin namin ang iyong salita ang mangusap sa kanyang puso at magpatuloy siya, Panginoon. Pangunahan mo rin, O Diyos, dalangin namin kay Roger, ingatan mo siya sa kanyang kinalalagyan, safety niya, Panginoon, sa kanyang hanap buhay, kasama sa buong kakilala at kaibigan, at nubahin niyo po sila, Panginoon. Sa mga hindi man namin nakasama ngayon, kay Ate Tess, Father June, sa lahat-lahat, O Diyos, Panginoon, sa aming mga puso, inaalala po namin sila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bahaging ito ng aming panalangin at kami nagtitiwala na bibigyan niyo ng kasagutan ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito at kiniklaim namin na tagumpay ng panalangin at kasagutan sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo na aming Diyos at tunay na tagapagligtas, itong aming dalangin. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating natapos na Bible study. Amen. So ngayon